nung hamunin po ni Atty. Harry Roque, itong si Torre, nahuliin siya, abay, ang bilis ng response ni Torre, mga kababayan. At sinabi nga ni Torre na isa sa kanyang top priority ay itong si Atty. Harry Roque. Ngunit para kay Atty. Harry Roque, hindi niya ito ikinababahala. Ngunit ikinalulungkot niya pa ito dahil imbis na unahin ang ibang problema, abay, inuuna siya ngayon. At mayroon na po umano, mga kababayan po natin, ng isang team at pakikipag-ugnayan sa Interpol para hulihin si Atty. Harry Roque. Okay, panoorin natin ang balitang ito, mga kababayan. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Interpol para sa pag-aresto kay former presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa bagong PNP chief na si Police General Nicolas Torre III, standard action umano ang pakikipag-usap sa Interpol. Ikakansela na rin ang pasaporte ni Roque at ng iba pang akusado para hindi na makatakas pa ang mga ito. Si Roque at ang 50 iba pa ay may warrant of arrest kaugnay ng illegal na aktibidad sa Pogo Hub. So, ayan po, mga kababayan po natin, ha. At una sa kanilang plano ay talagang ikansila po yung pasaporte ni Atty. Harry Roque. At ngayong araw ay pag may nagmi-meeting na nga po sila lahat ngayon sa DOJ, may pinag-aralan sila na isang programa. So, habangan natin mamaya kung anong update. Anyway, itong si Atty. Harry Roque ay talagang desidido po sila na maipa-aresto. No? Talagang gigil na gigil po sila. Kasi alam naman natin, hanggat hindi nila nakuha si Atty. Harry Roque, ipatuloy pa rin ito na nag-iingay. Malaking kasiraan yan, no? Kay Marcos Jr. Lalo na si Atty. Harry Roque ay maraming alam. At syempre, isang abogado rin po itong si Roque, no, mga kababayan po natin. At nakita naman po natin, no, kung paano po sila binanatan ni Atty. Harry Roque nung nakarang araw kung saan nagkaroon po ng birthday celebration itong si Vice President Sara Sataig. May pakanta pa na butod-butod, ngiwi-ngiwi, no, bangag-bangag. Talagang sasabog po sila sa galit dyan. At gagamitin nila ngayon ang sinasabi po, no, na bulldog o yung kanilang asong ulol, no, para hantingin itong si Atty. Harry Roque. Anyway, pakinggan muna natin itong si Atty. Harry Roque, no, sa kanyang sagot dyan, mga kababayan. Nakakalungkot, no, kasi bilang PNP chief at dapat na number one priority niya ay sukuin ang kriminalidad. Naboto na ang Pilipinas sa pinakadelikado, nakakatakot sa criminality sa buong Southeast Asia. Panlima tayo sa pinakadelikadong lugar sa mga turista. Nagtataka pa ba tayo kung bakit bumagsak ang mga tourist arrival natin? Tapos 2.1 million na lang ang dumating tayo sa Pilipinas, samantalang ang ating mga karating bansa gaya ng Thailand ay 35 million. Kasi nga, takot na ang mga dayuhan. So General Torre, sana ayusin mong prioridad mo. Kung babasahin mo naman yung resolution ng fiscal, alam mo, walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Bakit ako ginagawa ng priority, hindi yung peace and order ng bansa. At saka siyempre, gawin mo rin prioridad yung kabaro mo, si Colonel Grijaldo, na hanggang ngayon, kinukulong. Oo nga pala, no? Hanggang si Colonel Grijaldo ay nakakulong pa rin. Siyempre, si Colonel Grijaldo against yan sa kanila. So talagang hindi nila tutulungan niya na makalabas. And dahil napag-usapan po at nabanggit din po ni Atty. Harry Roque, itong si Torre, alam nyo mga kababayan po natin, isa po sa nagbigay, no, ng komento dyan, no? Ito po, mga kababayan natin, ha, panoorin natin ito, no. Ang komento po ni Atty. Salvador Panilo din, no. Sabi nga po ni Atty. Salvador Panilo, madaling magsalita si Torre, madaling magsalita si General Torre na gawin ang batas. Pero siya rin ang lumalabag sa batas. So, yan po yung sinasabi kasi ni Atty. Salvador Panilo. Alam mo, nung nakarang araw, tinawag nga po ni Atty. Salvador Panilo na bulldog. Grabe, no? Bulldog, itong si Torre, mga kababayan. Pakinggan natin ito, ha? Yan ang problema, eh. Madali magsalita. Sabihin, gawin natin ang batas. Pero pag siya na nagpapatupad, nilalabag niya ang batas. Yan nga po, no? At nakita natin yan, mga kababayan po natin, sa kanilang ginawang pag-aresto kay President Duterte, and of course, yung sinasabing 16 days na siege na nangyari po sa Kingdom of Jesus Christ. So, tingnan natin kung paano po tuparin or kampanan nitong si Torre ang kanyang trabaho. Kasi ngayon pa lang, no, may mga nababahala na talagang duda po dito po sa kakayanan ni Torre. At isa po sa nagduda dyan, no, alam natin ay Senator Chincoy Estrada, na kini-question po yung credibility, credentials nitong si Torre bilang bagong PNP chief. At ngayon pa lang marinig po natin, no, yung kanilang tinatarget ngayon ay yung mga nagsalita against sa Marcos administration.
So kita nyo, General Bantag kasama ngayon sa kanilang top priority. And itong si Attorney Harry Roque. So paano sila magtatagumpay and paano nila mapapa-uwi itong si Attorney Harry Roque. Pero alam nyo mga kababayan, imbes siguro na unahin pa uwiin itong si Attorney Harry Roque, bakit hindi nila pa uwiin itong si Tatay Digong? At nanalo pong mayor yan. Yan ang talagang kailangan ng taong bayan, no? Na magserbisyo sa Davao City at wala namang kasalanan. Itong si Tatay Digong na dito po is dahil lang sa pamumulitika and dahil sa kanyang pagsasalita patungkol po sa maling ginagawa ng Marcos administration. So, good luck kay Tore and good luck din po kay Attorney Harry Roque. Tingnan natin kung sino yung mag-uwagi, sino yung tatayong panalo dito, no, sa labanan ni Tore at ni Attorney Harry Roque. Tingnan natin yan mga kababayan and yan lang po muna ha, huwag kalimutan mag-like and share. Thank you and God bless.